yan? Tingnan mo yan. Ang aso't pusang nakilala namin medyo kakaiba. Anak mo ba yan? Ha? Tingnan nyo naman sila. Pinapahuli ko na daga, ginawa niyang tropa. Ayan. Feeling close sa daga? Pero nakakabahala, ang daga pwedeng magdulot ng matinding sakit. Anong sakit ito at gaano ito kalala? Lagay pa sa ikaan, nilagaligan mo pa! Pinag-usapan at kinaaliwan ng aso't pusa sa video. Nagampung ka pa ng isang anak mo? Hindi ka pa nakontento sa tatlo? Na may tropang daga. Pinaguhuli ko ng daga, ginawa niyang tropa. Ang asong si Tiny, isang chihuahua, alaga ni Erwin mula sa Nueva Ecija. Siya ang chihuahuang hulikam na nag-ampo ng isang daga. Nagampung ka pa ng isang anak mo? Hindi ka pa nakontento? Ayon kay Erwin, sila mismo ay nagulat nang makita ang alaga nila ay may niyayapos na daga. Pareho namin nagkakaulan yung mga aso. Sinilip ko yung aso. May nagulat ako, may nakita akong kakaibang kulay. Sinilip ko mabuti, nagulat ako, daga pala. Pero dahil bagong panganak daw si Tiny sa kanyang mga tuta, kinailangan munang ilayo ang daga. Ang netizens na intriga naman sa puspin na si Cooper. Paano ba naman kasi? Imbis na hulihin at kainin, pagkadal-kadal ba naman ito sa daga? Nung pinakawalan ko po siya sa third floor namin, para lang makatakbo-takbo. Nagulat na lang po kami na may dala na po siyang daga pagbaba. So hindi na kami na-expect na makakakuha siya ng daga tapos ang tingin niya sa daga, hindi normal na lang. Parang pinibigay niya na lang. 3 araw daw tumagal sa piling ni Cooper ang daga bago tuluyan itong pinaalis ni na Marco. Yung situation na nakita natin na wild yung daga, merong kakaibang condition. Maaaring yung daga na yun ay infected siya ng protozoa. Tinatawag natin na Toxoplasma gondii. Kapag pumasok siya doon sa daga, should I say nagkuhan siya, na-alter yung kanyang pag-iisip. Nawawala, nababawasan yung fears sa predation, sa predator. Matalino daw ang mga daga, paborito silang gamitin sa scientific experiments dahil sa kanilang cognitive abilities. Sa mga lab test, ang intelligence nila ay madalas ikumpara sa maliliit na aso. Ibig sabihin, may talino silang maintindihan ng mga pattern, habits, at makakapag-respond sa training. Dami mong alam, Kuya Kim. Pero kung may nakakatakot na katangian ng daga, ito ang posibilidad na magdulot ito ng sakit. Ngayong tag-ulan, todo-todo ang pagbaha sa iba't ibang lugar. Kaya doble ingat sa paglusong dito. Si Angel mula sa Ilocos Sur, nagkasakit daw nang minsan lumusong sa baha. Simula lahat noong August 3 ng gabi. Ang aking naramdaman po noon, pananakit ng ulo, binti, panginginig at pamumula ng aking mga mata. Sobrang hirap ng sitwasyon ko noon. Akala ko hindi ko na makakaya. Meron daw po akong leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng Leptospira bacteria. Nakukuha ito sa exposure sa kontaminadong tubig, lalo na mula sa baha na may humalong ihi ng daga. Usually, ang sintomas ng leptospirosis, lalo na kapag ito ay mild, sila ay nakakaroon ng lagnat, ubo, sipon, pagkasakit ng kalamnan, at pagkakaroon ng rash. Itong Leptospira bacteria na ito ay namamalagi sa kidney o sa bato ng mga hayop na napapasa mula sa ihi. Mabuti na lang si Angel ay gumaling mula sa leptospirosis. Pwedeng maiwasan ang leptospirosis pamamagitan ng tamang hygiene, pag-iwas sa baha at iba pang high-risk areas, at kung re-resetahan ng doktor ng prophylactic antibiotics. Mainam din na gumamit ng protective gear tulad ng boots at gloves kapag kailangan lumusong sa baha o maruming tubig. Maliit man sa inyong paningin, ang mga daga hindi dapat basta ispolin. Dahil hindi lang kayo mamamangha sa kilitong talino. Posible din kayong malagay sa peligro dahil sa ihi nito. Kaya laging mag-ingat, mga kapuso. Dami mong alam, Kuya Kim.